Alin nga ba ang mas maganda? A class that lasts from the Honda Giorno or a game-changing upgrade from the Honda Click? Sulit ba talaga if ipili ka man sa kanila ng isa? Or baka hype lang tong mga to para mapabili tayo ng bagong motorsiklo? Kaya sa video na ito mga boss, pag-uusapan natin about isang kaniyang side-by-side comparison, specs and key features, and ang final thoughts natin within this motorcycle, if this motorcycle ba is a good motorcycle option or a must buy kind of motorcycle decision. Unahin na natin agad mga boss ang kaniyang side by side comparison. Sa pricing mga boss, meron tayong 100,900 pesos kay Honda Giorno Plus, tapos kay Honda Click version is meron tayong standard edition tsaka smart edition, which is priced around 82,400 kay standard and 86,900 pesos naman kay Smart Edition. Samantalang sa kulay natin mga boss, meron tayong apat na colorways kay Honda Giorno Plus. Honda Click version 4 is meron tayong 5 bagong colorways dito. 2 sa Smart Edition, 3 sa standard version. Meron nga pala tayong beige, black, cream white, tsaka orange kay Honda Giorno Plus. Tapos meron tayong obsidian black, pearl arctic white, tsaka pearl gray sa standard version, and matte fresco brown and matte axis gray naman sa ating Smart Edition. Ngayon naman mga boss, if pag-uusapan naman natin ng mga headlight nila mga boss, alam naman natin that both of these are Honda, so hindi tayo magkakamali if ang pag-uusapan naman natin ay ang kanilang design, kasi pareho naman silang napaka-competitive within their bracket. Kasi if makikita mo, si Honda Giorno more on pang classic talaga siya, while si Honda Click is more on the modern styling. Kaso nga lang mga boss, meron tayong 10% further and 20% wider na buga ng ilaw dito kay Honda Click version 4 sa kaniyang updated version, which is si Click version 4. Na makikita natin magandang advantage yan if ever ito man yung ating mapipilian. Next naman mga boss, sa rear light natin, makikita naman natin talaga dito na more on the classy side talaga si Giorno Plus. Hindi madaling magluma ang mukha ng maluma. And kay Click version 4 naman is more on the modern style talaga. Alam mo yung tipong parang may one eye siya sa likod ng brake lights mo. And by the way mga boss, naka brown seat na tayo kay Giorno Plus, samantalang black seat lang yung ating kakalabas lang na Click version 4. And if makikita naman natin ang ating instrument panel mga boss, kamukha lang talaga sila. Halos isinalpak lang sila for the same instrument panel. So hindi tayo magdadalawang isip if alin man dito yung ating kukunin. And next naman mga boss, sa ating keyless remote system, makikita natin dito that naka-keyless system na si Honda Giorno Plus for all of their colorways. Samantalang kay Click version 4, meron tayong keyless system para lang kay Smart Edition na version yung kukunin mo. If ang utility box naman ang pag-uusapan or the underseat compartment, meron tayong 30 liters large luggage box para kay Honda Giorno Plus and 18 liters naman para kay Honda Click version 4. Dito natin makikita na mas marami tayong mai-store na mga bagay tulad ng mga jacket, mga gloves, or di naman kaya yung mga tumbler nyo para less na yung chance na magdala pa tayo ng backpack or maglagay pa tayo ng top box dito. Samantalang kay Honda Click naman mga boss, pwede tayo maglagay dito ng half face helmet and maglagay din naman ng jacket, pero kailangan mo ilagay sa loob ng iyong helmet. And if ang charging port naman ang pag-uusapan mga boss, meron tayong USB-C for both of these motorcycles, so no need na tayo mag-alala if ever kailangan pa ba natin to ikumpara for USB-A over USB-C, kasi both of these motorcycles are not technologically behind. Next naman mga boss, if ang wheel type ang makikita natin dito mga boss, pareho naman silang naka-mugs. So, depende na lang sa'yo alin ang mas gusto mo. Ngayon, if ang pag-uusapan naman natin mga boss is ang fuel tank, meron tayong 5.4 liters kay Honda Giorno Plus at 5.5 liters naman kay Honda Click version 4. With the fuel consumption naman of 47 kilometers per liter kay Honda Giorno Plus at 50.3 kilometers per liter kay Click version 4, we could really say that both of these motorcycles na 125cc is a good motorcycle when it comes to efficiency. Kaso nga lang mga boss, makikita natin dito that the Honda Click is a little bit leading here when it comes to fuel efficiency and fuel tank capacity. Ngayon naman mga boss, yung engine oil capacity natin naman dito mga boss is that the same naman sila na 0.9 liters. Kaya if magpapa-change oil kayo, hindi nyo na need bumili ng 2 litrong oil para lang magpa-change oil. Isa lang sapat na, then you're good to go agad.
Now if ang pag-usapan naman natin mga boss is if ang lifestyle natin okay ba dito, especially if may gulay board ba, ang masasabi natin dyan mga boss is that both is approved naman when it comes to footboard or spacious board kasi pwede natin malagyan yan ng mga pinamili natin galing sa market or yung bag mo, yung ganon. Anything else na pwede natin mapaglagyan to, that is a great additional talaga para sa atin. However, you should take note mga bossing na wala itong extended footrest. So, okay pa rin yung paa natin. Wala nga lang dagdag na relaxation na naibibigay ng footrest extension. If okay lang sa inyo yun, then we're good to go. Next mga boss is meron bang park brake tong mga motorsiklong ito? And ang masasagot natin dyan mga boss is yes, meron to both. Meron din both na ISS na makakatulong sa atin na mag-switch off yung makina pag nasa stop tayo. While naka-turn on yung makina, bigla siyang mamamatay if ever hindi siya binibigyan ng piga, lalo na if naka full stop. Ngayon naman mga boss, if pag-uusapan natin if meron ba tayong karagdagang tulong dito ng hazard switch, masasagot natin dyan is wala unfortunately. Kailangan natin maglagay dito or magpa-customize. However mga boss, meron naman tayong tubeless tires for both. That means kahit pa meron tayong medyo malalayong daan na dinadaanan, we can really say that less yung ating pagkaka-flat agad and mas mabilis yung ating pag-repair nito just in case merong aberya na ma-experience na sana wag naman para sa ating mga riders. Tapos if kickstart naman yung pag-uusapan natin mga boss, makikita natin that for both of these motorcycles is wala naman tayong kickstart dito, so kailangan talaga natin maging aware. If ever ito yung pipili natin, dapat maging aware tayo lagi sa voltage ng ating battery para hindi naman tayo magkalobat bigla sa gitna ng daan, di ba? And last but not the least mga bossing, if customization ang pag-uusapan, meron na tayong nakikitang napaka-classic tignan sa ating Honda Giorno Plus na mga customizations. Search nyo lang dyan. Marami na kayong makikita mga inspo na baka gusto nyong gayahin or baka gusto nyong pag-isipan paano nyo i-customize yung motorsiklo nyo. However, kay Honda Click version 4 mga boss is wala pa tayong makikita ang nalagyan ito ng mga top box or mga kung ano-ano na pwede maging accessories dito sa motorsiklong ito kasi kahit sa ibang bansa wala pa akong makita, kaya abang-abang na lang tayo and baka gawin natin yan soon ng mga content pa, kaya follow me for more. Ngayon naman mga boss, pag-usapan natin ng specs and key features for these motorcycles. Si Honda Giorno mga boss is merong 124.7cc na displacement na naka-liquid cooled, while si Honda Click version 4 is meron din namang 125cc na liquid cooled with a power of 11.4 horsepower at 8,750 RPM kay Honda Giorno Plus. Meron naman tayong 11 horsepower at 8,500 RPM kay Honda Click. Torque naman natin kay Honda Giorno is 11.6 Newton meters at 5,250 RPM. Samantalang kay Honda Click is 10.8 Newton meters at 5,000 RPM. Compression ratio naman ni Honda Giorno Plus is 11.5:1. Samantala kay Honda Click is 11.0:1 naman yung kanyang compression ratio. Bore stroke naman ni Honda Giorno is 53.5 by 55.5 and kay Honda Click is 52.4 by 57.9. And if makikita naman natin both no na meron tayong lamang kaunti kay Honda Click tapos lamang naman sa power, torque, iba pa kay Honda Giorno. So, depende na lang talaga sa'yo alin yung mas gusto mo if spec sheets ang ating pag-usapan. Ngayon naman mga boss, sa ating main features na makikita talaga dito si Honda Giorno and Honda Click is the same na merong combi brake, ACG starter, auto start stop, keyless, and monoshock. Tapos dito naman tayo magkakaiba which is 4 valves kay Honda Giorno Plus tapos 2 valves lang kay Honda Click, 116 kilograms naman kay Honda Giorno Plus and 111 kilograms lang kay Honda Click version 4. Naka Honda ESP Plus na tayo dito kay Honda Giorno and ESP lang kay Honda Click V4. And by the way mga boss, if pag-uusapan naman natin ang 2 valves tsaka 4 valves, meron tayong nakitang comment dito previously that malakas daw sa ahunan tapos maganda naman sa duluhan ang 4 valves. And ang masasagot naman natin dyan mga boss, binigyan natin ng comparison, meron tayong makikita na mas lamang talaga sa performance ang 4 valves over 2 valves. And kung ano yung mga nagagawa ni 2 valves, mas nalalamangan niya ni 4 valves kasi mas mabilis yung kaniyang intake tsaka outtake kasi 4 doors na siya which is yung 4 valves. Although makikita natin agad na mas may bigay agad si Honda Click sa biglang piga kasi nga 'di ba torque. Pero mga boss, that just simply means si Honda Giorno is kaya niya rin niyang torque na nabibigay sa 2 valves kay Honda Click. And last but not the least mga boss, yung ating pricing which is 101,900 pesos kay Honda Giorno Plus and kay Honda Click version 4 na
mayroong standard edition na 82,400 and smart edition na 86,900 pesos. And we can really say if alin man dito yung piliin mo, no, hindi na talaga tayo malulugi dito. So ang pag-usapan naman natin ngayon mga boss is ang kanyang mga dimensions. Si Honda Giorno nga pala mga boss is mayroong 780mm na seat height, 155mm na ground clearance, 1,312 na wheelbase. Meron din tayong 100x10x12 na front tires and 100x90x12 na rear tires. Now, if si Honda Click naman yung pag-uusapan mga boss, meron naman tayong 769mm na seat height dito, 131mm na ground clearance and 1,280mm na wheelbase. Meron din naman tayong 90x80x14 na front tires and 100x80x14 na rear tires. If makikita natin dito mga boss, lamang si Honda Click dito sa kanyang front and rear tires sa kanyang inches, pero lamang naman sa seat height dito si Honda Giorno Plus. So, depende na lang talaga kung alin dito yung mas gusto nyo. Ngayon mga boss, if ang final thoughts naman yung pag-uusapan natin mga boss, if these motorcycles ba are good motorcycle option or a must-buy kind of motorcycle decision, masasabi naman natin mga boss, for both of these motorcycles, meron silang naibibigay ng comfortability and beginner friendly. Ikaw na lang ang pipili if classic styling ba yung makikita mo sa sarili mo kay Honda Giorno Plus o yung modern style design kay Honda Click version 4. Ang makikita ko rin magustuhan mo rin dito naman kay Honda Click version 4 mga boss is that meron siyang dalawang version na availability, which is yung standard tsaka yung Smart Edition. So that simply means mga boss, if gusto mo ng medyo mas mura and mas budget friendly, then meron tayong Standard Edition na naka-key shutter. And if ever si Honda Giorno naman yung pipiliin yung mga boss, meron tayong bigger storage compartment dito kasi nasa harap na yung kaniyang fuel tank. And for me mga boss, that really is a big win para sa mga ideal riders like me na gusto na ng comfort and less yung hassle kasi hindi ka natatayo. Kailangan mo pang buksan yung underseat compartment mo para mag-fill ng gas, di ba mga boss? So, that really is a great idea talaga na nagawa ng mga technologies of the current motorcycles. So for me mga boss, I can really say gustong gusto ko si Honda Giorno Plus for what it can offer, but the price really can state loudly if si Honda Click version 4 na Smart Edition naman yung pipiliin natin. Less naman din talaga yung kanilang mga diferensya and depende na lang talaga sa'yo alin dito yung mas magwo-work sa'yo. Kasi if performance ang pag-uusapan, mas lamang dyan si Honda Giorno Plus. But if you prefer more on the comfortability, the lifestyle, the day-to-day processes, then kaya yan ni Honda Giorno. And if hindi mo na need ng performance na sobra-sobra, then kayang-kaya yan ni Honda Click. So all in all, Honda Giorno Plus ako dito mga boss. Pero if wala akong budget and wala akong masyadong mailalaan dito para kay Honda Giorno Plus, then the Honda Click version 4 is not a bad option at all. Pero kayo ba mga boss, alin dito yung mas nagugustuhan nyo? Alin dito yung mas napupusuan nyo? Paki-comment nyo nga dyan sa comment section. And if nagustuhan niyo yung mga ganitong klaseng videos, you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko, and always remember lang to ride safe and see you on my next video. Let's go. See you at the top.